Magandang umaga po mga kabakbakan, tayo nagpasyal dito sa Teresa. Ang pinasyalan natin dito ay batang-bata ang mga kabakbakan. Eh di boy, pakilala mo yung ating breeder. Magandang umaga mga kapakbakan. Ngayong umaga kasama natin walang iba kundi si Jello Francisco. Jello Francisco po ng GPF Game Farm dito po sa Barangay May Iba, Teresa Rizal. Ano mo yung matandang Francisco na konsehal dito? Lolo ko po, bali third generation na po ako na sabungero. O balita ko, hindi ba sila yung nagtayo ng sabungan dito ni Ma'am Rona? No? Opo, nagsimula po yun yung sa kaibigan niya pong in-check na sila po nag-open nun, tapos sila po nag-manage yung lolo ko po. Siya rin po yung pagador, tapos yung tatay ko po yung listador. Talaga Tapos ngayon po, tatay ko Talagang died in the woods, sabungero ka pala. Opo, bali sila po mga fighter, ako lang po yung nag-breed po. Ikaw ang breeder. Opo. Mas masaya breeder, di ba? Mas masaya po. Dati bili-bili lang po kami, so ako lang po pinag-aralan ko po talagang mag-breed. Ang mga manok dito, ano yan, mga Bruce? Kay Sir Jojo Gatlabayan pong Bruce Kaya Band. parang Jojo. Opo. Iba po silang sweater na hindi sa hangin pumapalo. Talagang pag pumalo sa katawan po talaga. Sabi nga ni Jello, ang sarap lumaban ngayon mga kabakbakan dahil Dahil po sa magandang premyo, walang binabayarang fat money. Dahil po sa machine. Kumbaga sa mga breeder, pabor na pabor po yung sabo ngayon. Ilan naman ang pinoproduce mo sa every year? Per category, 100 to 150. So, 400 to 500 po. so ang range mo antipolo naman. Antipolo po. After banding po dito, dala na po sa Antipolo para matutukan, makompleto na po yung bakuna. Pagtaas, okay na po. Pagka nilipat mo ng range galing dito sa brooding area mo, hindi ba naninibago ang mga manok? Naninibago po. Patulad po sa panahon, akala nyo po mainit dito, doon pala umuulan. So yun ang number one kong kalaban doon, yung mainit sa umaga, pagdating sa hapon uulan, talagang minsan tatama ng halak. Kaya dapat maagap talaga doon. Yeah. Kaya ngayon po may program po akong monthly, nagpla-flashing po ako ng Romax Silon. Inuunahan ko na po kaysa tamaan. Kaya yung lagayan ko po doon sa taas, nasa mga ilalim muna nung puno, tapos may palibot na para hindi mabugbog ng hangin. May mga yero po siya, tapos madami pong puno doon sa palibot. Windbreaker. May windbreaker. May windbreaker. Opo. Palibot po ng mahogany yung break. Tsaka number one po, deworm ng mga sisiw. Importante po yun, 21 to 25 days, regular po dapat. Healthy po pag regular yun. Naunsya mo yung balak mo pumunta ng Cebu Opo. doon sa Thunderbird Challenge. Opo, natalo po yung pa-champion. Natalo po. Masaya naman. Last year, Pangasinan. This year, ang maglalaban-laban tayo sa Cebu. Cebu, Mandawi po ata. Oo. Ang manok dito, iisang kulay. Hindi ka ba namang problema pag nakalaban mo puti? Meron naman po akong pangulo, Bulik. yung mga pailan-ilan po. Tapos bulik, mayroon din po. Mga kagaling po kay Captain Desagin pa po yung May mga mating ka na siguro, may mga sisiw na. meron na po yung early bird, bali po. Tapos ngayon, nag-set na po ng para sa local. Nag-breed ka ng early bird, Opo. nag-breed ka ng local, mag-breed ka ng national. Aling mga inahin doon ang magagamit mo for the following year? Sa early bird, magagamit ko doon yung local batch. Tapos yung sa national batch, yun yung magagamit ko para sa local. Tapos yung mga hen, yun yung sa national. Alin ang mas madaling alagaan? Yung binbreed mo for early bird, for local, for national? Alin ang mas madaling Early bird po kasi bago sila ma-range, bago magtag-ulan, malalaki na sila pag may-range ka. Ayun. Pero may isa pang tanong. Okay. Aanin mo ngayon yung mga babae ng early bird. Yung talagang mga crosses, kal na po yan. Ayun. Yung mga mapuro or straight breed, tinatabi ko. Bakit yun ang tinatabi mo? Para magamit ko po sa For what event? to Anong event? maintain the bloodline po. Maintain the blood. Hindi, pero Maintenance. hindi pa pang-cross, panlaban Hindi sa mo magagamit this year yun. Ganon. Yung early bird na pullet. Pero yung early bird na mo, pulit po, nagmomolt naman po siya. Minsan umaabot po sa national. Aabot ng Or next. late sila ang born, gagamitin mo para pang pang-breed. national. Oo. Pang national. Oo. Ayan mga kapakbakan, Yun ang napakaliwanag. tanong ko. Maliwanag na maliwanag. Yung para sa early bird, ang magagamit mo dyan, yung local, Local na naman po. binread mo na previous year. Opo. At may dagdag doon, yung mga inahin na pangulag pa lang, mangingit Yung mo matagal yan. na nalalate na mga refrigerator mo lang muna. Kasi biglang hihinto yan eh. Opo. Pagdating ng September, October, hihinto na yan. Mangungulag na eh. So, ilagay nyo na lang sa ref. At pagka pinatagal nyo sa ref, patatagalin nyo rin po sa incubation. Kahit nadagdagan nyo na isang araw. Pag nilagay mo sa rep at nilabas mo,
ganong katagal ang bago mo siya dapat pwedeng iset? Para mag-tow, kasi malamig di ba? Hindi mo naman paggaling sa rep, didiretso mo sa Dikit mo sa incubator. pisngi mo, pag malamig pa, wag muna. Ang ginagawa ko So, po, ayan. pagkalabas sa rep sa umaga, so mga after lunch, dadalhin ko na po sa Tony's Hatchery. So, every Friday po ako doon para Sabado, diretso bakuna na. Ang mga sisiw, tandaan nyo, mas malakas sila pag mataas ang protein content ng pagkain. Pagka panlaban na, yung 4 plus mo, binabago mo. Opo, binabag. Pero unti-unti po yung unti-unti. palit. Halimbawa po, dito, naka 4 plus sila, lalagyan ko na po ng platinum. Kasi malaki po yung pellet nung para masanay-sanay po. May mga halo na din po. Ayan po mga kabakbakan, dito po sa Teresa. Ang sarap ng aming kwentuhan. Sana may natutunan kayo. Dito po sa mga karanasan ng batang-bata, ang daming panalo, magaling mag-alaga, magaling ang konsepto sa pag-aalaga ng manok na walang iba kundi si Ginong Jello Francisco. Bakbakan na!